iniulat na nangako umano ang gobyerno ng South Korea na magpapadala sila ng libo-libo mga sundalo kapag magdedeklara ng giyera si Chinese President Xi Jinping sa South China Sea. Sinabi na malaki umano ang utang na loob ng kanilang bansa matapos itong magpadala ng mga sundalo noong 1952 upang tulungan silang maprotektahan ang kanilang bansa laban sa ginawang pagsalakay ng mga Chinese at North Korean forces. Ang Main Conservative Party ng South Korea ay nagpahayag ng pagkontra sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China tulad ng pagpataw ng komunistang bansa ng economic sanctions sa Seoul. Nangako din ang Conservative Party na bumuo ng isang bago at matibay na Comprehensive Strategic Alliance sa Estados Unidos sa pamamagitan ng aktibong pagsulong sa isang bukas at inklusibong kaayusan sa Indo-Pacific. Iniulat ito matapos ipinatawag ng Foreign Ministry ng South Korea ang ambassador ng China upang iprotesta ang mga inilabas nitong komento na kung saan ay nag-aakusa sa Seoul na pinapanigan umano nito ang Estados Unidos at unti-unting lumalayo sa China sa gitna ng pagtindi ng kompetisyon sa pagitan ng Washington at Beijing para sa global influence. Binalaan ni South Korean First Vice Foreign Minister si Chinese Ambassador Xing Haiming tungkol sa kanyang walang kabuluhan at provokatibong pahayag matapos itong makipagpulong sa isang South Korean opposition leader. Inakusahan na nasabing Vice Foreign Minister ang Chinese Ambassador ng paglabag sa mga diplomatikong protocol at pangingialam sa mga domestic politics sa South Korea, ngunit hindi naman ito tinukoy kung anong komento ang nakita nilang hindi nararapat o naaangkop. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Wang Wenbin nang tanungin siya tungkol sa kritisismo na nangyaring hamon tungkol sa ugnayan sa pagitan ng Beijing at Seoul ay hindi umano kasalanan ng China. Sinabi niya na bahagi umano ng trabaho ni Ambassador Xing na magkaroon ng malakas na pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng South Korea, mga political parties at mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, makipagpalitan ng mga pananaw tungkol sa mga isyong mayroong mutual interest sa dalawang bansa. Sa isang pagpupulong kasama ang pinuno ng South Korean Democratic Party, isang pangunahing rival ng conservative president, inakusahan ni Xing ang gobyerno ng labis na pakikisama sa Estados Unidos habang sinisira naman niya ang ugnayan ng South Korea at China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na tumaob umano ang isang Chinese fishing vessel matapos itong agresibong ng barko ng US Coast Guard sa South China Sea at sinabi na kasalanan umano na nasabing Chinese vessel kung bakit ito nangyari. Sinabi sa pahayag ng US Coast Guard na agresibo umanong lumapit ang nasabing Chinese fishing vessel sa kanilang barko kaya agad ang USCG, ngunit aksidente umanong tinamaan ito ang fishing vessel ng China. Sinabi sa report na mabilis umanong nakapasok ang tubig sa nasabing Chinese vessel at tumagilid umano ito bago tuluyang tumaob at lumubog. Agad namang niligtas ng US Coast Guard ang mga Chinese at walang naiulat na sugatan sa nangyaring insidente. Iginiit naman ng US Coast Guard na kasalanan ito na nasabing Chinese fishing vessel dahil hindi sila nakinig sa babala ng USCG. Sinabihan nila ang mga Chinese na agad lumayo, ngunit dumiretso umano ang mga ito sa kanilang barko. Nagbabala naman ang US Coast Guard na hindi nito palalampasin ang sinumang magtatangka na ilagay sa peligro ang safety ng kanilang mga tauhan at sinabi na gagamit pa rin sila ng dahas kapag uulitin ito ng mga Chinese.
Iniulat ito matapos magsagawa ang mga Australian at Japanese forces ng mga pagsasanay na tinawag na Trident sa South China Sea. Lumahok umano ang Japan Maritime Self-Defense Force bilang bahagi ng Indo-Pacific deployment nito. Ang GMSDF helicopter destroyer na JS Izumo at JS Samidare na bumubuo sa isang pangunahing surface unit ng IPD-23 ay nagsagawa ng mga pagsasanay kasama ang Royal Australian Navy frigate na HMAS Anzac at isang Royal Australian Air Force P-8A Poseidon maritime patrol aircraft sa South China Sea. Sa isang pahayag ng Japan Maritime Self-Defense Force, sinabi ni Rear Admiral Takahiro Nishiyama, ang commander ng 1st Surface Unit ng Australia at Japan ay parehong itinuturing ng mga special strategic partners sa Indo-Pacific region. Sinabi niya ng ugnayan sa pagitan ng GMSDF at Royal Australian Forces ay naging mas malakas at mas mahalaga at ang GMSDF ay magsusumikap na mapabuti ang interoperability at mutual understanding sa Royal Australian Navy upang mapalakas ang security environment sa Indo-Pacific region. Ang Indo-Pacific deployment ng GMSDF ay isang taunang presensya at regional deployment na ginagawa na nasabing serbisyo mula noong 2019 at ang unang surface unit nito ay binubuo ng Izumo, Samidare at Shiranui destroyer na kung saan ang Shiranui ay pansamantalang nakadeploy sa South Pacific Islands.